Okay, rain or shine at saka Hinebra, no? Yung second game ngayong araw, no? May 3, 2026. So, again, Hinebra limited rain or shine into less than 100 points. So, 80 points lang yung na-score ng rain or shine. Pero sila, 90 points pala. Pero ang na-score nila is 124. So, in a way, maganda. Okay? Kasi less than 100 points yung na-score ng rain or shine na alam natin na high tempo team. No? Mabilis yung gustong pace. Napigil nila yung transition points ng rain or shine. O yung fast break points sila medyo limited. No? Yung fast break ng rain or shine totally tinanggal nila. Pero ano yun kawawa pa rin yung mga players because the players of Hinebra do more. No? Yung 5 ginamit o yung sa first 5, yung 3 ron at saka yung 2 bench player is maganda yung ginawa, nag-double figures, no? Si RJ, si Scotty, at saka itong si Brownlee, no? Especially si RJ, tsaka si Brownlee, yun ang nagdadala ng kanilang scoring. And si Troy, wala naman tulong lagi sa ilalim yun. So alam naman natin na si Troy lang yun with Brownlee, yung taga nagpapatrol ng kanilang rebounding, no? So, well, Hinebra bumawi. Bumawi ang Hinebra. Yun know, kung ano yung hindi nila nagawa sa Meralco, ginawa nila against Rain or Shine. Yun know, naging lesson sa kanila yung pagkatalo nila sa Meralco at sinigurado nilang mananalo sila sa Rain or Shine. And then itong Rain or Shine naman, nalimitahan yung kanilang import. No, yung scoring. I think, no, wala namang tatapat kay Jalen Johnson kung ilalagay mo siya sa loob. Let him be double team, you know, i-draw niya yung defense, no, draw and kick na lang siya. Ang daming shooters ng Reynolds and si Asistio, no. Masyadong naging mainit yung start ni Asistio, hindi lang natin alam bakit hindi na sustain. Si Mamuyak, maganda rin yung laro na simula pero hindi na sustain, you know. You know, if you got an import like Jalen Johnson na alam mong may malaking advantage pag siya ay nasa loob ng paint, no? Painted area, hindi necessarily from the 3-point area. Dun lang siya sa may paint. Mamimiesta siya sa puntos. I wonder why hindi ginamit. Because pang na-double team siya, ang dami dong pwede niyang pasahan. Yung si Santillan, can move without the ball, can shoot. Ganon din itong si Kalen Johnson, no? Magkakaroon sila ng double post threat if pumaposte itong si Jalen Johnson with Kalen Johnson and Santi Santillan. So dahil mababaw ang rotation ng Hinebra, mahihirapan silang i-sustain. Yun know, sinasabi ni Ochieng. No? Sana tinake advantage sila si Jalen Johnson. Hindi ka pwedeng puro pass break na papaguri mo yung Hinebra. Alam ng Hinebra laro nyo. Alam ng Hinebra ang bibilisan nyo. Kaya anong ginawa nila? Hanggat maaari, pinagana nila yung offense nila para mapilitan kayo na mag-set half court. Kasi kung magmiminti sila automatic, tatakbo kayo. So, ganun lang yung ginawa ng Hinebra. They make sure they make shots. Aside from swerte sila sa bola. And si Brownlee, from 23 points last game, 40 points this game. So, bumawi si Brownlee. So, yun lang po.